Hindi totoo. Amen. Amen. Hindi ka matatakot, hindi ka mag-alala. Hallelujah. Kasi ang Diyos, mga kapatid ko, mayroong provision, mga kapatid, para sa bawat isa po sa atin. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. There is a great reward awaits to those who overcomes. Mayroong pong reward. Yun yung reward. Dito wala man tayong bawat kalinga reward. Wala man tayong patimpalak reward, mga kapatid ko. Ang mahalaga, maging seryoso ka sa paglilingkod mo sa Diyos. Pagdating ng araw, may naghihintay sa iyong reward. Ano ang reward, mga kapatid? Hallelujah. Revelation chapter 20, verse 12. Pero at nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nakatayo sa harapan ng luklukan at nakabuksan ng mga aklat at nabuksan ng iba pang aklat. Mayroong isang aklat, may pangalawang aklat. Ano yung isang aklat, mga kapatid? Yun yung aklat na kung saan, mga kapatid, kung bubuksan ng Diyos kung nakasulat ang pangalan mo. Yes, amen. That is what we call the book of life. Yan yung book of life, mga kapatid. Kaya anong sabi? At sila'y natulal bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. At ang kamatayan at ang hadis ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Itong ikalawang kamatayan sa makatid bagay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay ay bubulig sa dagat-dagatang apoy. Ngayon, paano ba, mga kapatid ko, ang pangalan natin may sulat sa aklat ng buhay? Paano may sulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay? Simple lang, mga kapatid ko. You have to repent, you have to be baptized in the name of Jesus Christ, and then, newness of life. Pagbabago ng buhay. Ang dating tao, ngayon bago na. Yun, para may sulat yung pangalan mo sa aklat ng buhay. Para pagka nag-roll call, sabi nga, when the roll is called up yonder, see to it that you will be there. Siguraduhin mo na nandoon ka. Kaya nga, para makasiguro ka, ngayon tinanggap mo na ang Panginoon, magpatuloy ka sa paglilingkod, hawakan mo ng pananampalataya, huwag ka na magpawarti-warti pa, huwag ka na, mga kapatid, magpadala pa sa masamang barkada, bagos ang barkada masama, dadalhin mo sa katwiran ng Diyos, upang meron kang reward na tatanggapin mula sa Panginoon. Yun yung tahanan, hallelujah, sa langit. Amen! Amen! Pagka namatay ka, diretso ka ng langit. Amen? Amen. Lahat tayo diretso ng langit. Lahat tayo makakarating sa langit. Hallelujah. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, mga kapatid, nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Hallelujah. Sapagkat ang unang lupa ay bumagaw na. Yun yung magandang hinintay natin. Yun ang hindi pa nangyayari ngayon. Kaya pagkatapos ang dispensation of grace, wala na. Ang kasunod, mga kapatid ko, yun na yung dispensation of millennium o paghahari na natin dito sa lupa. Doon wala nang pag-iyak. Doon wala nang bigas na bibilhin. Wala nang isdang bibilhin. Lahat provided ng ating Diyos na buhay. Pastor, mangyayari ba yun? Ay, mangyayari talaga kasi Bible believers tayo. Amen. Naniwala tayo sa sulat ng Bible. Iyon ang katotohanan, mga kapatid. Sabi ko nga, mga kapatid, sa Bible Introduction, ang Queen ng England, mga kapatid, hallelujah, nung siya kinoronahan, ang iniregalo sa kanya, mga kapatid, ay kotse. Hindi bahay, ang iniregalo sa kanya, Biblia. Bakit Biblia? Dahil sabi niya, Madam, ang Biblia yan yung oracles of God, yan yung royal law of God, hallelujah, at yan ka pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Nung si George Bush, mga kapatid, nanunungkulan sa bansang Amerika, lagi siya nagpapasa ng Biblia, lagi niyang inimpos ang salita ng Diyos, kaya ang Amerika, tinawag na green pasture, o pinagpalang lungsod. Pero nung pumalit ng Negro, mga kapatid ko na si Barack Obama, at nag-withdraw siya ng supply, hallelujah, suporta sa Israel, doon sinalot ang Amerika. Amen. Bakit? Sabi ng Genesis chapter 12, Abraham, ang sino mong magpala sa iyo, magpapalain ko. At ang sino mong susumpa sa iyo, susumpain ko. Kaya ang Amerika ngayon, meltdown. Ang Amerika ngayon, mga kapatid ko, mabuti pa ang Pilipinas. Yan totoo. Dami naghirap, dami nang gustong umuwi, mga kapatid ko rito. Hallelujah. Ewan ko ba, bakit gusto nila yung green pasture na yan? Samantalang dito, masarap sa Pilipinas. There is no place like home.
Amen ba mga kapatid? Yan nawa mga kapatid ko, alam na maunawaan natin kung anong nais ng Panginoon, kung anong reward mga kapatid ko natin matatanggap. Kaya nga, blessed tayo, mapaalad tayo mga kapatid. Kaya keeping on my brothers and sisters, magpatuloy lang tayo. Kahit may problema, sige lang. Pag may problema tayo, lumapit tayo sa Diyos. Pagka mayroon tayong mga kahirapan, magpatuloy lang. Isang araw matatapos din yan kasi habang nandito tayo, mayroon tayong provider. Yung totoo, may provider tayo, ang Diyos. Hindi ka naman tinawag ng Diyos, tapos mga kapatid, tinawag ka ba ng Diyos, tapos magiging scavenger ka? Hindi. Tinawag ka ng Diyos para maparangalan mo ang Diyos at makilala ka ng Diyos, mga kapatid ko. At may papakilala mo ang Diyos na mabuti sa buhay mo. Amen. Saan ka ba? Sa Diyos na. Amen? Ang problema, palamuti lang yan para lumalakas tayo, tumatatag tayo. Ang problema, yan, mga kapatid ko. Kumbaga sa ulam, mga rikado lang yan sa buhay natin. Di ba sumasarap ang ulam pagka may paminta? Sumasarap ang ulam pagka may bitchin? At lalo na mga kapatid ko ng na may kamatis. Sumasarap yung ulam. Tanggalin mo yan. Kahit anong sarap ang mga kapatid, baka man yan, o baboy man yan, lulutuin mo pag walang bitchin, walang magic sarap, walang namnam, walang bawang, walang asin, walang kwenta yan. Kahit aso hindi kumain, makakain yan. Pero ang buhay ganun din. Kung walang pagsubok, kung walang problema, hindi tayo matutong tumawag sa ating Diyos. Amen. Di ba? Masarap. Kaya mga kapatid, sa totoo lang, ikaw mga mag-pray, Lord, hindi ka ako ng problema. Ha? Gusto mo manalangin ng ganyan? Ayaw. Sino kaya gusto manalangin ng gano'n? Nasa tama ko kaisipan, mananalangin ka, Lord, gusto mo bukas, bigyan mo ko ng matititig problema, Lord. Yung matiti talaga, yung grabe na, yung mga hindi na kumakain nga. Wala namang nananalangin ng gano'n eh. Ha? Ang panalangin mo dapat dahil will be done. Amen. Ikaw lang ang susunod, Panginoon. Ikaw naman nakakalam eh. Dahil sabi ko nga mga kapatid, hindi ka naman dadaan sa problema kung hindi ka makakalikot eh. Huwag mo isipin mga kapatid, baka inisip mo, nandiyan pa pa kaya si Diyos? Nararamdaman pa kaya, kung pa kaya si Lord? Kasi parang, wala man lang buhay ko ngayon, parang ano eh, umanalangin ka. Pagka medyo sa tingin mo, hindi ka na nasa-challenge mga kapatid, parang, ito na lang. Kaya tuloy, nangyari, magsasawa ka, nakakasing ka. Oh? Kasi wala nang challenge eh. Ha? Nahimik kayo. Gusto niyo manalangin tayo, Lord, subukin mo muna ang St. Francis Church, wala nang Panginoon. Yes. Ha? Ha? Kasi parang ano na lang, di ba? Dapat mga kapatid, kahit wala tayong pagsubok, maging matatag pa rin tayo. Mas masayang nga yun eh. Mas masarap nga yun eh. Ibig sabihin, nararamdaman mo yung pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka sinusubok. Ibig sabihin ngayon, nagha-harvest ka na ng mga biyaya ng Diyos sa lahat ng naranasan mong hirap sa buhay. Ngayon dapat mag-harvest ka na. Ngayon ba mga kapatid, nakaraos ka na, nakatapos ka na, lahat-lahat na. E pagsubok pa rin? Ha? Hindi na. Bakit? Ang gawin mo na lang ngayon, magparangal sa Diyos. Ang gawin mo na lang, parangalan mo ang Diyos. Sambahin mo siya. Pupurihin mo siya. Yun na lang yung gagawin mo naman. Bakit? Namimitas ka na. Amen. Kaya ang pagsunod yung importante. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kung naghirap ka, mga kapatid, yung mga anak mo, mga kapatid ko, hirap na hirap ka sa akalin. Ngayon nakatapos na, mamimitas ka na lang. Hello? Ha? Amen? Ang pagsunod eh. Hindi nga importante yung pagsunod sa Diyos eh. Pagka nawala kasi ang pagsunod, mga kapatid, ano lang naman yung pastor eh. Simple lang naman yan eh. Pwede naman po medyo bumalikwas ulit. Hindi, wag. Sumunod talaga. Tingnan mo siya lang at saka sa Eva, mga kapatid. Sabi ng Lord, pero mo napakasimple lang. Huwag kang kumain ng brutas ha. Huwag nang kainin. Yan ang sinasabi ko. Pagka hindi yung makain niya, pagpapalain ko kayo. Biro mo na tukso mga kapatid, yung tululawan ni Eva mga kapatid ko. Grabe, tumutulo mga kapatid. Tululawan. Oh.
Ay, hindi pa siya natutukso noon. Ha? Hindi ba? Bakit hindi pa nagawa eh? Nung pinitas at kinain, doon mga kapatid, sabi ng Lord, naku, kinain niya yung prutas. Ngayon, pinalaya sila ng Diyos. Na wala ang pagpapala sa kanilang mga buhay. Amen. Ganon din tayo. Gusto natin ang buhay natin, mga kapatid ko, masaya. Punong-puno ng pagpapala. Paglipunan mo ang Diyos na may pagsunod. Sumunod ka sa Panginoon na ikita mo. Sasagana ang buhay mo ng pagpapala. Palagpagan natin ang Panginoon, mga kapatid. Maraming ganun, maraming tao, maraming mananampalataya. Sumunod sa Panginoon, mga kapatid. Ano nangyari? Ha? Sa totoo lang, mga kapatid, di ba? Hindi naman dapat, mga kapatid, ganasin ng mga Kristiyano, especially ang mga Kristiyano, mga kapatid ko. Ang mga problema, halos, mga kapatid, halos imumugod na yung ulo sa lupa, mga kapatid, sa hindi ng paghingi ng pagsisisi. Hindi naman dapat na gano'n gawin, mga kapatid. Kaya lang, nakakalimutan ang pagsunod sa Diyos. Hallelujah. Kaya mga kausap ko sa bilang service, mga kapatid, sabi ko, yan kasi ang problema. Gagawa na rin ang kasalanan. Kasalanan ba ang ginagawa? Ayaw. Siya ang nagdudusa. Siya ang nahirapan. Samantalang napakadali lang, napakasimple lang sumunod sa Lord. Sumunod ka lang sa Lord. Hallelujah. Walang problema. Amen? Amen. Hallelujah. Masaya ba tayo sa hapong ito? Amen. Pagpalapakan natin ang Diyos sa buhay. Sa kayo sa lahat, mga kapatid. Purihin ang ating